Purpose-Driven Life by Rick Warren. Day 12. Pagpapalago ng iyong pakikipagkaibigan sa Diyos. Ngunit ang matuwid ay kanyang pinagtitiwalaan. Kawikaan 3:32. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Santiago 4:8. Ang pagkamalapit sa Diyos ay depende sa pagpapasya mo. Tulad ng kahit anong relasyong magkaibigan, kailangan mong alagaan ang iyong pakikipagkaibigan sa Diyos. Hindi ito mangyayari ng kayo na lamang. Kailangan gustuhin mo ito, pag-ukulan ng panahon at pagbuhusan ng lakas. Kung hangad mo ang isang mas malalim at mas malapit na koneksyon sa Diyos, kailangang matuto kang maging tapat sa pagsasabi sa Kanya ng iyong niloloob. Magtiwala sa Kanya kapag may ipinapagawa siya sa iyo. Matutunang pahalagahan ang mga bagay na pinahalagahan niya at naisin ang Kanyang mga pakikipagkaibigan ng higit pa sa anumang bagay. Kailangang piliin ko ang maging tapat sa Diyos. Ang unang sangkap na sa pagtatatag ng mas malalim na pakikipagkaibigan sa Diyos ay ang ganap na katapatan. Maging tapat ka sa Kanya tungkol sa iyong mga kahinaan at damdamin. Hindi inaasahan ng Diyos na maging perpekto ka, pero gusto niyang maging tapat ka sa Kanya sa lahat ng bagay. Wala ni isa sa mga itinuturing na kaibigan ng Diyos sa Biblia ang perpekto. Kung ang pagiging perpekto ang gagawing batayan ng pakikipagkaibigan sa Diyos, kahit kailan ay hindi tayo magiging mga kaibigan niya. Mabuti na lang at dahil sa kagandahang loob ng Diyos, si Jesus ay kaibigan ng mga makasalanan. Sa Biblia, ang mga itinuturing na kaibigan ng Diyos ay talagang naging tapat sa Kanya tungkol sa kanilang mga damdamin. Madalas silang magreklamo, mamuna, manumbat, at mga tuwiran. Gayunpaman, tila hindi nabahala ang Diyos sa pagiging prangka nila. Sa katunayan, pinahintulutan niya ito. Hinayaan ng Diyos si Abraham na makipagtalo sa Kanya at tutulan ang plano niyang sirain ang Sodoma. Hindi binigyan ni Abraham ng katahimikan ng Diyos hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang kailangan para mailigtas ang lungsod. Nakipagtawaran siya sa Diyos mula 50 na makatuwirang mga tao hanggang 10. Matyagang pinakinggan ng Diyos ang mga paratang ni David na siya ay naging di makatarungan, taksil at pabaya. Hindi niya pinatay si Jeremias nang sabihin nitong nililang siya ng Diyos. Hinayaan rin niyang ibulalas ni Job ang lahat ng kanyang sama ng loob habang ito'y nagdurusa. Sa bandang huli, ipinagtanggol niya si Job dahil sa kanyang katapatan at pinagalitan ng mga kaibigan nito dahil sila'y hindi naging totoo. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz naman ay hinarap ni Yahweh at sinabi niyang, ang puot ko'y nag-aalab laban sa iyo at sa dalawa mong kaibigan pagkat di niyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Sa isang nakakagulat na halimbawa ng tapat na pakikipagkaibigan, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagkagalit sa patuloy na pagsubay ng mga Israelita sa kanya. Sinabi niya kay Moises na tutuparin niya ang pangakong ibinigay sa kanya o sa kanila, ang lupang pangako. Pero hindi siya sasama sa paglalakbay nila sa disyerto. Sawa na raw siya sa katigasan ng ulo nila. At ang damdaming iyon ay ipinaalam niya kay Moses. Tulad ng isang tapat na kaibigan ng Diyos, sumagot si Moses ng ganito, kung hindi nyo kami
sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa akin, paano malalaman ng lahat na kami iyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Matatanggap ba ng Diyos ang ganitong klase ng pagkaprangka at labis na katapatan mula sa iyo? Sigurado, ang pundasyon ng tunay na pagkakaibigan ay paghahayag o disclosure. Ang tila kapangahasan ay sa ating paningin ay pagiging totoo sa paningin ng Diyos. Pinapakinggan ng Diyos ang marubdob na pananalita ng kanyang mga kaibigan. Naiinip siya na sagasgas na at kunwari banal na mga sabing paulit-ulit. Para maging kaibigan ng Diyos, kailangan maging tapat ka sa Kanya. Sabihin sa Kanya ang tunay mong nararamdaman at hindi ang sa tingin mo'y dapat mong maramdaman o masabi. Malamang ay kailangan mong ipagtapat ang mga nakatago mong sama ng loob sa Kanya. Mga hinanakit na nabuo sa mga panahong pakaramdam mo'y binigo ka niya o dinaya. Hanggat hindi pa natin lubos na nauunawa ang ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikakabuti natin, maghihinanakit tayo sa Kanya dahil sa maraming bagay, sa ating itsura, kinalakhan, mga panalangin di sinagot, mga nakaraang pasakit at iba pang mga bagay na siguradong papalitan natin kung tayo'y naging Diyos. Madalas sisisihin ng mga tao ang Diyos sa mga pananakit na dulot ng iba. Ang resulta nito'y tinatawag ni William Backus na nakatagong pagkagalit ninyo ng Diyos. Nakatagong pagkakagalit ninyo ng Diyos. Ang pinakamalaking hadlang sa pakikipagkaibigan sa Diyos ay ang hinanakit o bitterness. Bakit ko gugustuhin maging kaibigan ng Diyos kung hinayaan naman niyang mangyari ito? Siyempre, walang ibang gamot kundi ang maunawaang ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay laging para sa ikabubuti mo. Ito ay totoo. Kahit pag-gaano kasakit ang nangyari sa iyo, di mo ito maintindihan. Subalit, ang paglalahad ng iyong damdamin ay pagbibitiw sa iyong sarili ng iyong galit ay ang unang hakbang sa iyong paggaling. Tulad ng ginawa ng maraming tao sa Biblia, sabihin mo sa Diyos ang tunay mong nararamdaman. Upang turuan tayo maging ganap na tapat, ibinigay ng Diyos sa atin ang aklat ng mga awit, isang gabay sa pagsamba na puno ng paghiyaw sa sakit, pangamba, takot, hinanakit at sidhi, at gayon din ang pasasalamat, papuri, mga pagpapahayag ng pananampalataya. Lahat ng posibleng klase ng emosyon ay makikita natin sa aklat ng mga awit. Kapag binasa mo ang paglalahad ni David at ng iba pa, uunawain mo itong ganito ang pagsambang gusto ng Diyos na ibigay mo sa Kanya. Ang nais niya ay pagsambang walang halong pagkukunwari at hindi nagtatago ng anumang damdamin. Maaari kang manalangin ng tulad ni David. Ibinubuhos ko sa Kanya harapan ang aking daing. Sinasabi ko sa Kanyang harapan ang aking suliranin. Kapag ang aking espiritu'y nalulupaypay sa loob ko, ang aking landas ay iyong nalalaman. Sa daan ng aking tinatahak, sila'y nagkubli para sa akin na isang bitag. Nakakapagpasigla na isipin ang lahat ng mga matatalik na kaibigan ng Diyos sa Biblia, sina Moses, David, Abraham, Job at iba pa, ay nakaranas din ng pangamba.
Subalit sa halip na pagtakpan nila ang kanilang mga pag-aalinlangan, hayagan nilang ipinaabot ang mga ito sa Diyos. Kung minsan, ang pagpapahayag ng pangamba ay ang unang hakbang tungo sa mas mataas na antas ng pagkamalapit sa Diyos. Kailangang piliin ko ang sumunod sa Diyos ng may pananalig. Sa tuwing nagtitiwala ka sa karunungan ng Diyos, ay ginagawa ang kahit anong iutos niya sa iyo. Kahit na hindi mo ito maintindihan, pinalalalim mo ang iyong pakikipagkaibigan sa Diyos. Kadalasan ay hindi natin iniisip na ang pagsunod ay isang katangian ng pagkakaibigan. Ito'y nakareserba lang para sa relasyon natin sa isang magulang o boss o superior at hindi sa isang kaibigan. Subalit malinaw na sinasabi ni Jesus na ang pagsunod ay isang kondisyon para maging malapit sa Diyos. Sinabi ni Jesus, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad nyo ang mga utos ko. Sa nakaraang kabanata, sinabi kong ang salitang ginamit ni Jesus nang tawagin niya tayong kaibigan ay maaari ring tumukoy sa mga kaibigan ng hari sa isang palasyo. Kahit na binigyan ng mga espesyal na pribilehyo ang mga malalapit na kaibigang ito, sila'y sakop pa rin ng kapangyarihan ng hari at kailangang sumunod sa mga utos niya. Tayo'y mga kaibigan ng Diyos, pero siya ang ating mapagmahal na pinuno. At hindi niya tayo kapantay at sumusunod tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Diyos hindi dahil sa obligasyon natin ito o dahil sa takot o kaya dahil napipilitan lamang tayo. Sumusunod tayo dahil iniibig natin siya at nagtitiwalang alam niya kung ano ang mas makabubuti sa atin. Gusto nating sumunod kay Kristo bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Sa ating pagsunod, habang nagiging mas malapit tayo kay Jesus ay lumalalim ang pakikipagkaibigan natin sa Kanya. Madalas akalain ng mga di mananampalataya na ang Kristiyano ay sumusunod lamang dahil ito'y obligasyon. May kasalanan silang nagawa o kaya'y dahil sa takot na maparusahan. Ngunit kabaligtaran ito ng katotohanan. Tayo'y sumusunod sa Kanya dahil tayo'y Kanyang pinatawad at pinalaya na. Sumusunod tayo kay Kristo dahil sa pag-ibig natin sa Kanya at ito'y nagbibigay ng labis na kagalakan sa atin. Sinabi ni Jesus, kung paanong minamahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ang mga salitang ito ni Jesus sa mga salitang ito ni Jesus, makikita nating umaasa siyang gagawin lamang natin ang ginagawa niya sa Kanyang pakikitungo sa Diyos Ama. Ang modelo sa ating pakikipagkaibigan kay Jesus ay ang Kanyang relasyon sa Kanyang Ama. Tinupad ni Jesus ang anumang hilingin sa Kanya ng Ama dahil sa pag-ibig niya rito. Ang tunay na pakikipagkaibigan ay hindi nagsasawalang kibo. Ito'y kumikilos kapag hiniling ni Jesus na tayo magmahal sa kapwa, tumulong sa mga nangangailangan, magbahagi ng ating mapagkukunan, yaman, mamuhay ng malinis, magpatawad at mag-akay ng iba patungo sa Kanya. Susunod tayo kaagad dahil iniibig natin siya. Madalas tayong humuning gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos.
Ang totoo, mas nasisihan ang Diyos sa maliliit na bagay na nagawa natin para sa Kanya. Kung ang ating paggawa ay nagmumula sa isang pusong mapagmahal at masunurin sa Kanya, maaaring hindi mapansin ng iba ang ating mga gawa. Ngunit nakikita ng Diyos ang mga ito at tinatanggap Niya bilang alay ng pagsamba natin. Maaaring minsan lang darating ang malalaking pagkakataon sa ating buhay, ngunit maraming maliliit na oportunidad ang nakapalibot sa ating araw-araw. Mapapangiti natin ang Diyos sa simple at munting mga bagay na katulad ng pagsasabi ng totoo, pagpapakita ng kabutihan sa iba, pagpapalakas ng loob ng mga nanghihina. Mas pinahahalagahan ng Diyos ang mga simpleng akto ng pagsunod sa Kanya kaysa sa ating mga panalangin, pagpupuri at paghandog. Sinasabi sa atin ng Biblia, akala mo ba na higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Sa edad na 30, sinimulan ni Jesus ang kanyang pagministeryo sa magitan ng pagbabautismo kay Juan o pagpapabautismo kay Juan. Nang maganap ito'y sinabi ng Diyos mula sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ano kayang ginawa ni Jesus sa loob ng 30 taon upang kalugdan siya ng lubos ng Diyos? Walang sinasabi ang Biblia tungkol sa mga panahong iyon, maliban sa isang kataga sa Lucas 2:51. Umuwi siyang kasama nila at nang dumating sa Nazaret ay naging masunurin sa kanila. Ang kabuuan ng 30 taon ay pagbibigay kasiyahan sa Diyos. Pagbibigay kasiyahan sa Diyos ay naiipahayag sa 3 salita: namuhay ng masunurin. Kailangan piliin kong pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. Ito ang ginagawa ng mga magkaibigan. Pinahalaga nila ang mga bagay na mahalaga sa kanilang kaibigan. Habang lumalago ang iyong pakikipagkaibigan sa Diyos, higit ding nagiging mahalaga sa iyo ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. Malulungkot ka sa mga bagay na nakakapagpalungkot sa Kanya at nagagalak sa mga bagay na nakakapagbigay kasiyahan sa Kanya. Ang pinakamahusay na halimbawa nito ay si Apostol Pablo. Ang agenda ng Diyos ay agenda rin niya. Ang masidhing damdamin ng Diyos ay damdamin rin niya. Sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Gayon din ang nadama ni David. Parang apoy na tumutupok sa akin ang sigla para sa iyong tahanan. Sa akin napunta ang mga pag-alipusta at nang nag-aalipusta sa iyo. Ano bang pinakamahalaga sa Diyos? Ang katubusan ng kanyang bayan. Nais niyang mahanap ang lahat ng kanyang nawawalang mga anak. Iyon ang dahilan kung bakit dumating si Jesus sa lupa. Ang pinakamahalagang sa puso ng Diyos ay ang pagkamatay ng kanyang anak. Pumapangalawa dito ay ang pagbabahagi natin ng mabuting balita sa iba. Para maging isang kaibigan ng Diyos, kailangang maging mahalaga sa iyo ang lahat ng mga taong pinapahalagahan ng Diyos. At sila'y nasa paligid mo. Ang mga kaibigan ng Diyos ay nagpapahayag ng kanilang mga kaibigan tungkol sa Diyos. Dapat kong naisin ang pakikipagkaibigan sa Diyos ng higit sa lahat. Sa aklat ng mga awit na puno ng ganitong pagnanais, masidi ang paghahangad ni David na makilala ang Diyos ng higit sa lahat. Gumamit siya ng mga katagang tulad ng pananabik, nauuhaw, minimithi, at tunay niyang kinasabikan ni David ang Diyos. Sinabi niya, isa lang hinihiling ko sa Panginoon, ito ang aking inaasam, ang makapanahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at hanapin siya sa kanyang templo. Sa ibang awit ay ganito ang kanyang binigkas: ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya't
Kaya't ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Dahil masidi ang paghangad ni Jacob na pagpalain ng Diyos ang kanyang buhay, nakipagpambuno siya sa kanya sa buong magdamag at nagsasabing, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibendisyonan. Ang kamangha-mangha, ibinigay ng makapangyarihang Diyos ang pagkapanalo kay Jacob. Hindi nagagalit ang Diyos kapag nakikipagbuno tayo sa Kanya. Dahil ito'y nangangailangan ng pagdidiit. At ang pagdidiit ay naglalapit sa Kanya, sa Kanya. Ang pakikipagpambuno ay isang gawaing masidhi at gustong-gusto ng Diyos kapag tayo masidhi sa ating ugnayan sa Kanya. Si Apostol Pablo ay naging masidhi rin sa kanyang pakikipagkaibigan sa Diyos. Wala nang ibang mas mahalaga pa rito. Ito ang kanyang unang prioridad. Ang lubos na pinagtutuunan ng atensyon at ang pangunahing hangarin ng kanyang buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit ginamit ng Diyos si Pablo sa isang napakadakilang paraan. Inihahayag sa ating salin ng Biblia o sa isang salin ng Biblia ang karubduban ng ni Pablo ng ganito. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Ito ang katotohanan. Ang antas ng pakikipagkaibigan mo sa Diyos ay nasa iyong pagpapasya. Ang pagkamalapit sa Diyos ay isang desisyon, hindi isang aksidente. Kailangang hanapin mo ito. Ito ba talaga ang nais mo ng higit sa lahat? Ano ba ang katumbas nito para sa iyo? May pagpapalit mo ba ang ibang bagay para dito? Sulit ba para sa iyo ang magsikap na matutunan ang mga ugalit kasanayang kinakailangan para dito? Maaring maging matindi ang pagmamahal mo sa Diyos noon. Pero ngayon ay nalalamig ka na. Ito ang naging problema ng mga Kristiyano sa Laodicea. Iniwan nila ang una nilang pag-ibig. Ginawa nila ang tama pero dahil sa ito'y kanilang obligasyon at hindi dahil sa pag-ibig, kapag nalamig ka rin ng ganito, huwag kang magtaka kung hahayaan ka ng Diyos na dumanas ng sakit o hapdi. Ang sakit o hapdi ay nakakapagpaningas ng sidhi. Pinalalakas nito ang udyok na magbago. Isang bagay na hindi natin pakikinggan hanggat hindi tayo nasasaktan. Sabi ni C.S. Lewis, ang sakit ay megaphone ng Diyos. Ito ay paraan ng Diyos upang papagningasin ang nalalamig nating damdamin para sa Kanya. Ang mga problema mo ay hindi kaparusahan. Ang mga ito'y panawagang pansin lamang mula sa isang mapagmahal na Diyos. Ang Diyos ay hindi galit sa iyo. Siya ay naghuhumaling sa iyo. At gagawin niya ang lahat upang manumbalik ka sa Kanya. Ngunit may mas madaling paraan para muling mag-alab ang pakikitungo sa Diyos. Simulan mo ang paghingi nito sa Diyos at patuloy kang humingi hanggang sa ibigay ito sa iyo ng Diyos. Manalangin ka araw-araw. Mahal kong Jesus, higit sa lahat gusto kong mapalapit sa iyo at makilala ka ng lubusan. Sinabi ng Diyos sa mga bihag noon sa Babylonia, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap niyo ako ng inyong buong puso. Ang pinakamahalagang relasyon mo. Wala nang mas mahalaga pa sa paglago ng pakikipagkaibigan mo sa Diyos. Ito ay isang relasyong mananatili magpakailanman. Sinabi ni Pablo kay Timoteo na may mga taong nalihis sa pananampalataya kahit di nila nakita ang pinakamahalagang bagay sa buhay, ang makilala ang Diyos. Nabigo ka bang makita ang pinakamahalagang bagay sa buhay? Meron kang magagawa tungkol dito mula ngayon. Alalahanin mo, ikaw ay pinili. Ang antas ng iyong pagkamalapit sa Diyos ay nasa iyong pagpapasya. Praise the Lord. Yan po ang ika-12 araw, day 12. Araw
pag-iisip tungkol sa aking layunin. Puntong dapat pagnilayan, ang antas ng aking pagkamalapit sa Diyos ay nasa aking pagpapasya. Talatang dapat tandaan, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Santiago 4:8. Tanong na dapat pag-isipan, ano ang praktikal na desisyon ng gagawin ko ngayon para higit akong mapalapit sa Diyos? Maraming salamat po sa inyong pagsama. Napakabuting bagay po na tayo po ay nagpapatuloy sa ating devotion at pinagpipray ko po na tayo mapagpala sa mga recording na ito ng audio ng Purpose Driven Life by Rick Warren. Ito nga po pala ay available sa Facebook page natin at ganoon din po sa YouTube. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless.